Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article ng Inquirer.net tungkol sa pahayag ng DILG Secretary John Vic Remulla, yung pagkamatay ng law student ng De La Salle University. Missing siya for 2 weeks, then mamaya nakita na ang kanyang bangkay. Ngayon, ang DILG nagpahayag. Ito, title ng article. DILG, no foul play in La Salle student's death. Authorities found no evidence of foul play in the death of 25-year-old law student from the La Salle University Bonifacio Global City campus, which was found dead in Naik, Cavite on Saturday, nearly 2 weeks after he was reported missing. DILG Secretary John Vic Remulla said on Monday that Anthony Granada has no gunshot wounds or injuries based on initial findings. Okay? His personal belongings were also intact. Granada was last seen boarding a grab car on C5 Road on June 8. CCTV footage later showed him walking alone past 9 p.m. on Lopez Haina Bridge in Naik, police said. On June 21, Naik police received information that a body, later identified by the victim's family as Granada, was found at a vacant lot in Barangay Sapa, Naik pa rin. Okay, so ito ang payag ng secretary. To put everyone at ease, we can conclusively say that this is not hazing, no signs of foul play. From the time he left Taguig until his body was found, he had no one with him until the last part of his journey. So, I don't know, naguguluhan ako. Namatay siya. Wala daw gunshot wound, walang injuries. So, ano ang cause ng pagkamatay? Something wrong happened. Kaya, so conclusive. Sinabi ng conclusive. We can conclusively say that this is not hazing, no foul play. But the question is, ano ang cause ng pagkamatay? Di ba? So, medyo malabo. And I'm sure, mayroong dahilan bakit siya pinatay. Dahil De La Salle, class na school, Bonifacio Global City pa, I assume, opinion ko lang ito, na baka may kaya sa buhay itong estudyanteng ito. Hindi kaya another, ng kidnap or ransom? Anyway, speculation lang ito. Malala ko tuloy yung estudyante sa British school. Kailan ba yun? Early this year, na nawawala din. Mamaya, nakidnap na pala, hinihinga ng ransom. Yung pamilya ayaw magbigay hanggang pinutol yung daliri. And then, mamaya, bigla na lang ipabalita na-rescue daw ng authorities, na-rescue ng mga pulis yung bata. Only later on lumabas, yung pamilya nagbayad ng $1 million doon sa mga kidnappers. So yun lang. I'm not saying na ganito ang nangyari. Ang problema ngayon is, ang tanong palagi, mas ligtas ba tayo ngayon or noon? May nabasa akong post kahapon. Sa first half of the year, ang crime rate daw, according to PNP, bumaba ng 23%. Wow, sana naman totoo. Kasi lahat tayo gusto ng katahimikan. But statistics
does not represent the real situation sa buhay ng ano. Kasi may mga pangyayari na hindi naman nare-report. So, maganda yung pahayag ni Secretary John Vic Rimulya. Gusto daw niyang gawin ang Pilipinas isa sa pinaka-safest country sa buong mundo. Wow! Kaya lang, sa anong maganda yung plano, maganda yung salita, ang problema, paano maisa sa katuparan. Considering yung data o research ng Hello Safe travel platform, travel group, grabe, Pilipinas ang pinakadelikadong bansa na puntahan ng mga turista. Yung Nambeyo Index Crime sa buong Asia, ang Manila and Quezon City rank second and third most dangerous cities sa buong Asia. So, sana let's just pray, good luck, wish good luck sa ating DILG, PNP, lalo na with our PNP chief. 5 minutes response. Kailan nila July daw. Tapos sabi ni Secretary Mulya na by July daw maging operationalized na ang 911 sa major city sa Pilipinas, Metro Manila, Cebu, Davao, and kaya lang may nabasa akong post ni Rob Rances. Parang hindi alam ni Secretary Rimulya. Ano bang sabi niya? Parang ignorance or kasi hindi niya alam na as early as 2002 operationalized na ang 911 sa Davao. Ang sinasabi ni Secretary Rimulya, sa July pa daw nila aayusin ang lahat, magkakaroon daw ng CCTV camera and everything. Every 1,000 square meters lalagyan ng CCTV camera para nga maging isa sa pinakaligtas na bansa ang Pilipinas. Hindi niya alam, sabi ni Rob Rances na taga Davao, matagal ng operational ang 911 sa Davao dahil sa Tatak Duterte na leadership. Sana all maging Davao tayo na talagang there is sense of safety sa Davao. Na-experience ko yan every time pumupunta ako sa Davao. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ang tribo makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano pwede naman yung guide yung tampo doon? O karon nindot tagit kaay tan-awon ang balay ilang ante. So ilan na gyud na atop ang gihatag sila nga yero. Nindot na gyud kayo ang balay ilang ante. Salamat kaayo sir sa imong pagtabang labi na sa Ginoo nga gigiyahan ka sa Ginoo nga magtabang ka. O sir, salamat kaayo kay daghan pa kaayo nanginahanglan sa amoa. Unya sa labi ra sa imong kuan himo nga mo ay imong gisugo nga tan-aw og mga pobre nga wala ilang ikapalit. So salamat kaayo sir. Daghan pa gid kaayo sir ang nanginahanglan dinhi sa among barangay. So diya ra ko kutob sir. Salamat kaayo sa Ginoo ra gid magbalo sa imong ha. Salamat kayo ante.
at sa iyo na no. Sabi sila sa mamaya, o, yan na iguanan ko